Bakit need natin ang financial literacy? Let me tell you my story about my financial literacy journey and how it changed my life. I'm a former OFW. Yes po, nagturo ako sa Dubai, United Arab Emirates for 10 years. I started my teaching career in 2004, just after I gave birth to my second child. And substitute teacher po ako sa isang public school. I ranked second sa municipality na yon, and I was taken in as a substitute teacher for a teacher on leave due to sickness or illness. But when that teacher passed away, I wasn't able to get that appointment or that item kasi ang pinasok nila is yung pamangkin nung head teacher. So because of that, at that time, we were staying with my in-laws. Kasi nga, when we got married, wala kaming sariling bahay. So we stayed there for some time, and since close naman yung house ng in-laws ko dun sa school where I substituted, okay lang naman. But then again, when a few months lang yon, and nung binaba yung appointment or yung item, ibinigay sa ibang teacher, applicant. So, applied sa isang private school, and fortunately, I was taken in as a teacher. Siyempre, first probationary, and then afterwards, permanent na yun. Per yearly yung evaluation. Kasi it's a private university, it's a school. Yeah. So, there, because it's in the city, in Tuguegarao, we started renting an apartment. So, I started teaching in a private school while my husband was also working. And after some time, we availed housing loan through Pag-ibig. That's why, in one of my contents, kinokontent ko din yung housing loan ng Pag-ibig because it helped us a lot to acquire this house. Then, that was after 5 years of teaching in that private school. Then I decided to go abroad because a year before that, a friend of mine took my husband to the UAE, of course, for work. Then, sumunod ako after 1.5 years. And so I went abroad. And I was working there as a teacher for 10 years with my husband. And after some time, after a year, we took our children, 2 of them. And in Dubai, or in general, abroad, just like any other OFW, we live the life. Like, it's Dubai, right? It's one of the best cities in the world. So, beautiful spots. And Dubai, what's something about Dubai is, ayaw nilang maging number 2. So, kailangan top 1 lagi sila. They have the tallest building or tower. They have the biggest mall. They have the biggest aquarium in the mall. They have, basta top 1 lahat ng mga bagay na gusto nila. And talaga namang maganda ang Dubai. And yung safety, yung working condition, yung living condition, it's all close to perfection. But in 2017, I met my manager and my mentor in real estate selling industry. That changed our mindset. Ako at si husband. And every Friday since 2017, May, I couldn't forget that. It was May 11, 2017, when we first attended that training. We met Pastor Dan Kalingasan. He's the consultant of the Vistaland International Villar Group of Companies. Lahat ng abroad na mga branches nila, siya ang consultant. So he travels to give financial literacy seminars to people, especially to OFWs. And he's also awarded like many times as the OFW Manggagawa Award, Man of the Year Award. Because he has done a lot para mabago ang mindset ng mga OFWs. So nag-training kami sa financial literacy at doon ako nagising sa katotohanan na walang forever sa abroad. Even if we've spent 10 years, my husband almost 12 years abroad, doon ko talaga na-realize na, wait lang, di ba parang routine lang yung nangyayari at paulit-ulit yun at yun. Papasok ka, tatrabaho ka, pagod ka, uuwi ka, weekends, gagala ka, gagastos ka, antayin mo yung sahod, pag sumahod ka, repeat. Ganon siya. And then, I thought that for a sec, it was too late for us to learn about it kasi we've spent like 10 years already na parang walang nangyari at nabago sa buhay namin. Nakita lang namin ang Dubai, napakaganda, na-experience namin yung buhay na maganda. And we've seen places, of course, aside from the experiences na magaganda, good memory, financially, wala. As in zero. Wala kaming, parang, hindi naman pwede sabing walang napala. Pero yeah, you've had like, you were able to buy things, material things, yeah. But then not to the extent na you've saved up for the future. Umuwi kami bago mag-pandemic. At nag-start kami sa real estate selling dito sa Pinas. And it was a sudden decision that I had to do. And I had to consult, of course, my husband, I had to talk to him. And we have decided na uuwi na kami before the pandemic. And thank God, nakauwi kami before the pandemic. But, sad to say, umuwi kami na hindi prepared. Umuwi kami na walang savings. Umuwi kami na walang buffer, walang fallback, walang plano. But, ang pinanghawakan ko noon was real estate.
Because na-train kami ng real estate sa Dubai, I was thinking na pag-uwi, with the knowledge I had about financial literacy and about real estate selling, mabubuhay kami. And so we did. And 2019, nag-start kami makibenta dito sa Pilipinas. Pero 2021 lang kami kumita ng malakihan. Nabayaran namin tong bahay, naparenovate namin, nakabili kami ng sasakyan, cash, motor ng mga dalawang binatang anak namin, at yung kay husband. At sa takot ko nung pandemic, kumuha ako ng insurance. Not one, but 3 para sa aming lahat. And there, I realized na kahit gaano kaganda ang buhay mo, kung mawawala ang breadwinner sa family, it will all fall apart. Kasi, ganito yan, ang eksena nung pandemic, ang daming namatay, nakakatakot lumabas, at wala ka nang babalitaan sa TV and sa social media, kundi posting ng mga candle na profile pictures, ang daming namatay nung pandemic. At nakakatakot siya, but it's an eye-opener in a way na marirealize mo how important life is and how you should treasure yung mga tao, hindi lang bagay. Kasi yung bagay, pwedeng nandyan lang. Yung tao, especially family mo, hindi mo alam hanggang kailan nandyan. Right? And mahalaga na ang breadwinner ay healthy at safe. Katulad ng mga magulang na kagaya ko, na kumakayod para sa pamilya. Sabi nga nila, di ba, bawal magkasakit. Especially nung pandemic. Maubo ka lang, parang pagtitinginan ka, ikaw condemn ka nila, tingin pa lang nila, yung feeling mo, eto na, ika-quarantine ka na. Di ba? Nakatakot talaga nun. But we had to go out. And you know, in 2021, doon talaga kami, pinakamalakas. Yun yung peak ng aming real estate selling. Kasi yun talaga yung nag-angat sa buhay namin. Currently, I am back to teaching while si husband nag-pursue naman na maging licensed real estate broker. Tuloy pa din kami sa pagbebenta ng real estate properties kasi yan naman talaga ang nag-ahon sa amin at hindi yung job ko at kung ano man yung mga ibang side hustle namin. We also put up small businesses na nalugi kasi may partnership kami na hindi naging okay. May mga transactions of course na hindi naging successful, pero I always look at the bright side na things happen for a reason at may purpose si God sa lahat na nangyayari sa'yo. And you know, I believe in pruning na tayo bilang tao, para tayong mga pencil na sharpen. So, trials, struggles, those are sharpening moments, pruning moments, na kailangan mong masaktan, kailangan mong maramdaman yung mga ganung bagay because kailangan mo yun sa buhay, di ba? And it's not for bragging. I hope this is for everyone, especially fellow teachers who dislike the idea of having financial literacy and they are claiming na it has nothing to do with the salary increase, the clamor for salary increase ng mga teachers ng DepEd. At ako naman, gusto kong i-align ang financial literacy. And nakakabasa ako, it hurts me because iniisip ko, ano ba ang tingin nila sa financial literacy at bakit ayaw nilang tanggapin. So, kinakwento ko to, yung life story ko, to give you an example, how financial literacy changes a person and changes the future. And bilang manggagawang Pilipino, sana nare-realize natin na hindi lang yung paghangad ng pag-angat ng sahod at pera, pagkakaroon ng pera, kundi paano ito gamitin ng tama. So, ano ba ang napala ko sa real estate aside sa commission at yung mga sinabi ko kanina? Well, meron po kaming small beach property, tapos may farm lot kami, may residential lots, 4 naming mga anak. Hindi kami mayaman. Kasi baka iniisip nyo, wow, sakto lang. Pero after all my life lessons, hindi na siguro kami babalik sa dati. That's one thing I assure myself of. And right now, I am working towards early retirement. Hindi ko po goal mag 60 years old sa DepEd. And I bet marami sa mga fellow teachers dyan ang nangangarap din ng pareho. Kasi I don't think any teacher would want to stay in DepEd or any government employee would want to stay in that job you're having right now until you reach 60, right? If there's a way to retire early and to enjoy your life while you're young, while you're healthy, while you're strong, di ba? Mga ma'am at sir, huwag na tayong magpaka-ipokrito. Huwag na tayong magpaka-plastic. Kung pwedeng mag-retire ng mas maaga. Ako nga nun, sabi ko 40s eh. Pero ngayon, napunta na ako sa 50s. Kasi nga 40s ako nakapasok sa DepEd. So, what tayong magagawa? I'm growing my channel. This channel, Teacher Tini Talks. Kasi this is something I love to do. My passion to talk about so many things. Kaya nga po yung kanyang pangalan ay Teacher Tini Talks. That's what I do in my channel. I talk. Hindi pa ako sumasayaw-sayaw. Hindi pa ako, hindi ko napapakita ng mga places, nag-travel and all. But sometimes, yeah, we do travel and I talk. I vlog during the travel. Pero still, ang highlight pa din is yung mga life lessons. Lalo na financial literacy. And financial literacy includes the following. Number 1, ang sahod ay kapalit ng oras natin sa work. For example,
30 days ka nag-work, 30,000 ang sahod mo. Ibig pong sabihin, bawat 30,000 na sahod na natatanggap mo ay kapalit ng 30 days ng buhay mo. Ibig pong sabihin, every 30th na payday mo, you also become 30 days older. And it is important to know where your salary goes para hindi po tayo nagsasayang ng pinaghihirapang pera, pati ng oras mo. Take note mga ma'am at sir sa DepEd. I know some of you, if not many of you, have not thought of this, pero ilang taon ka na bang nag-work sa DepEd? Aside sa excitement mo na makatanggap ng cash bonus, kasi I know, nakakatanggap po tayo ng cash bonus, cash incentives kapag ka Teacher's Day, ina-award natin yung mga 10 years in service, 15 years in service, 20 years in service, 25 years in service. Siguro more than the 10,000, 25,000 pesos na natatanggap, sa akin lang ha, hindi siguro yun ang papangarapin ko. Why would I want to wait for 25 years just to get 25,000 cash incentive? Hindi po yun kayabangan. Ang iniisip ko is yung oras ko. Would you want to waste 25 years in your job just to get that 25,000 pesos incentive? Or would you rather plan and know your finances and your financial goals so that you are financially comfortable before you even get to reach that 25 years in service? Think about it. Kasi every payday, ang saya-saya natin. Yes, 30 na naman, sahod na naman. Without realizing na, gosh, tumanda na naman pala ako ng 30 days. Diba? Sa isang taon, yes, sumahod ako isang taon. May bonus, December. Naisip nyo rin ba? Ay, 1 year na naman pala akong tumanda. Kaya nga ako, I stop counting my age, charis. Pag nagbe-birthday ako, ka-birthday ko din kasi dalawang anak ko. So, iniisip ko, yes, birthday nila. So, oops, 3 pala kami. So, iniisip ko minsan, sila na lang mag-birthday, wag na ako kasi parang ang tanda ko na para mag-birthday. So, number 2, hindi sapat ang sahod mo. 'Di ba? Kaya nga 'yun ang issue ngayon eh. Hindi sapat ang sahod. Kaya nga ang sabi ng mga teachers na nagvo-vlog ngayon, hindi namin kailangan ng financial literacy. Ba't namin kailangan magtipid? Eh wala nga kaming titipirin. Natatawa ako pag nakakapanood ako ng nagko-comment ng ganun. Iniisip ko, hindi po kasi financial literacy yung pagtitipid. Pagtitipid lang. Hindi po kasi yun. Ang babaw naman ng financial literacy kung pag-uusapan natin paano magtipid. Lesson ko ngayon sa grade 7 eh. Pwede ko yun i-lesson sa mga estudyante ko, hindi ko kailangan magpa-financial literacy seminar para magturo about pagtitipid. Hindi po ba? Lesson po yun ng grade 7, values education, matutag curriculum. Alam ko. Diniscuss ko yan sa mga estudyante ko. And you know what? Nung diniscuss ko yan sa mga estudyante ko, ni-level up ko. Pina-realize ko sa kanila gaano ka-importante ang baon. Pinag-compute ko sila. Nag-financial literacy kami ng onte. Doon pwedeng ipasok, diba, pagtitipid. Pero kung sa financial literacy, pagtitipid lang, mahirap nga talaga magtipid kung kulang ang sahod mo. So, ano ang solusyon? Hindi po uutang kaagad. Kasi, magiging cycle yung pag-utang tuwing gipit. Tapos, hindi ka na talaga makakaahon sa utang kasi nga, umiikot na siya. Yung cycle na, ito yung sahod. Alam mong, bago ka pa sumahod, kulang na. So, pagdating ng sahod, binayad mo, uutang ka ulit. So, tatrabaho ka ulit, sa sahod ka, gipit ka, uutang ka ulit. So, patong-patong po yung utang. Ngayon, ang kailangan mo, hindi mag-isip kung sino pa ang next na utangan mo kasi baka mamaya nautangan mo na lahat ng katrabaho mo. Ang kailangan mo pong isipin ngayon, need mong mag-isip ng mga paraan paano madagdagan yung income mo. Kasi po, kung bugbugin natin ng gobyerno, kakasabi na, increase nyo kami ng sahod, mag-add kayo ng 15,000. Hanggang kailan pa po kaya yon? Siyempre, pag sinulong yan sa Kamara, sa Kongreso, pag-uusapan yan. After na pag-uusapan yan, isasabatas pa nila yan. Pag sinabatas po yan, ibababay ang tagal ng proseso bago po maaprubahan. Pero maganda po yon. I am not saying yung Teachers Dignity Coalition ni Sir Benjo Basas is impossible. And alam ko si Sir Carl Balita, yun din ang gusto niyang mangyari. Even yung Alliance for Concerned Teachers, something like that, yung ACT, party list, yung mga ganon. Alam ko, yan din ang mga gusto nilang mangyari. Ako din po, hindi po ako kontra, just to clarify. Kasi baka ang iniisip nyo, puro naman yan financial literacy, hindi naman niya gustong umangat ang sahod. Hindi po, tama po yun. Tama si Sir Benjo, tama si Doc Carl, gusto nilang iangat ng 15,000 ang sahod ng teachers across the board kasi nga po, deserve natin yan. Kung nagagawa ng gobyerno sa ibang mga ahensya ng gobyerno, like mga police, doble ang salary increase nung panahon ni Presidente Duterte, nagawa niya yan. Why not sa mga teachers? Agree po ako dyan. Tama po yan. Pero ang sinasabi ko po, kasabay po sana ng pagtaas ng sahod natin, sana matutunan din po natin ang financial literacy para po mabalanse natin yung pupuntahan nung idadagdag sa sahod natin. I hope I'm making it very clear. Kasi hindi po ako kontra doon. Agree po ako doon. So, kailangan po natin mag-isip ng paraan to multiply your salary, your income. So, if you're earning 30,000, kailangan po, you use your salary as seeds. Buto, tanim. Practice simpler life, magbawas ng gastos. Alamin ang needs versus wants. Sa isang buwan, kung may 30,000 kang sahod,
Huwag lahat puro gastos. Magkaroon ng goal for diversifying income sources. Humanap ng side hustle at paraan na madagdagan ang kinikita mo. Huwag lang pong gamitin ang oras ng trabaho sa side hustle. Tandaan, pag nasa work, you do your work properly. Kasi po, ang problema dyan, paano nga, ito pa isang comment na isang nag-vlog na teacher. Sasabi nyo sa amin, mag-side hustle kami. Paano kami mag-side hustle? Pagod na kami. Pag uwi namin ng bahay, may mga lesson plan, may mga preparations, may mga concerns sa school, blah, blah, blah. Extended ka hanggang weekend, hanggang holiday yung trabaho namin sa bahay because of the trabaho sa school. Especially pag advisor ka, SF10, mga ang daming forms. Okay, I understand. Ang sinasabi ko po na side hustle, hindi lang naman active. Dalawa kasing sources yan. Active income, passive income. Active income is when you do the actual work. For example, yung teaching. Trabaho ka, kumakayod ka, bayad yung oras mo, active income. Hindi ka nagtrabaho, umabsent ka, nagkasakit ka, namasyal ka, umabsent ka, tinamad ka, no work, no pay. As simple as that. But what is passive income? Passive income is when you save up a portion of your salary, i-invest mo. I-invest mo, then your money works for you. Mamaya, himay-himayin natin yan. So, unahin po natin, step 1, pwedeng pag-ipunan ang pangpuhunan sa small business or dito papasok yung good debt. I-qualify natin. Sabi ko kanina, huwag mangungutang. Actually, wala pong bawal. Hindi po bawal ang mangutang. Dalawa kasi yan. There's what we call good debt and bad debt. Good debt, kung ang utang mo, ang purpose nun is gagamitin mo to invest, gagamitin mo to buy something na alam mong kapaki-pakinabang at may return sa'yo. Then you call it investment. Again, i-invest mo yung inutang mong pera kasi alam mong may balik sa'yo. That is good debt. What is bad debt? Nag-loan ka, pinangluho mo, pinang-travel mo, pinang-shopping mo, pinang-add to cart mo, pinangkain mo sa labas, pinaghanda mo ng bonggang piyesta, pinag-birthday mo, pinag-outing mo, that's bad debt. Pinambili mo ng sapatos mo, ng bag mo, i-flex mo sa school, that's bad debt. Okay, klaro po. Number 3, leverage sa bank by availing loan na pangpuhunan ng business or pang-invest. Pag sinabi pong investment, may return. Aralin muna, baka ka ma-scam. Kasi pag sinabing investment, baka mamaya investment is scam pala. And again, simula ng pandemic, kasi before pandemic lang po kami nag-for good. Nung pandemic, ang dami kong nabalitaan na teachers na na-scam. And yun na naman, kasama po yun sa financial literacy. Ayaw na ayaw po natin ng financial literacy, pero sa totoong buhay, na-i-scam tayo dahil lack of financial literacy. Na kung sana, alam natin, ano yung mga signs na, scam pala ito. Ay, wag ako dito. Alam nyo ba na maraming teachers ang nag-loan during the pandemic? Tapos, pina-scam nila sa isang modus na, kunwari, bibili ng mga medical supplies, PPE, and other supplies for the pandemic. Alam nyo ba yon? Na hanggang ngayon, hindi po na-solve ang kaso. Nangyari din po sa amin yan sa Cagayan. At marami pong teachers ang nangutang para lang ipa-scam. See? That's lack of financial literacy, mga ma'am at sir. At maiiwasan po sana yan kung alam nga natin na scam yan, di ba? Basta po, general rule of thumb, pag scam, if it's too good to be true, probably it isn't. As simple as that. Pag sinabi ka po na, I will double your money in 2 months, not even the bank can do that. Right? Because the bank is only giving you like 1% per annum or even multiple, MP2, pag-ibig, 7% per annum na dividend. Diba? Savings sa SSS, savings sa pag-ibig, how much can they give back to you? Right? So, alangan naman, sino naman tong private person, individual na ito na masasabi sa'yo na, ibigyan mo ako ng 50,000, I will make it 150,000 in just 3 months. Di wow? Kasi po, kung nakakayaman po talaga yung mga investment na mga scam na yan, ibig sabihin, marami na po talaga, sila na mismo, why would they share it to you kung may pera sila at sila mismo, nadodoble yung pera nila every month? I don't think any rich person can just easily tell you how to become rich. Right? So, it's not true. It's too good to be true. Huwag pong uutang sa bank or lending para panggastos. Dapat po magplano muna para saan ba yon, need ba yon, or want lang yon. And pangatlong tanong, may pambayad ka ba sa installment niyan? Kasi masarap pong humawak ng malaking halaga ng pera. Like one co-teacher, December yan, na-overheard ko lang, chismosang person, narinig ko lang, nag-loan daw siya ng 500,000. At jokingly, may nagtanong, "Uy, ang yaman-yaman mo na, may 500,000 ka, para saan ba yan?" Ang sagot nga jokingly naman, "Wala lang, gusto ko lang makahawak ng 500,000, di ba? Ang yaman ko." Ang tanong, para saan talaga yon? Kasi kung gusto mo lang pong humawak ng 500,000 at mailagay sa bank account mo, wow, titigan mo siya ng maghapon, wow, may 500,000 sa bank account ko. Pagkatapos, ano na? Alam nyo ba ang monthly nun na amortization?
dun sa lending or sa financial institution, magkano ang monthly na babayaran mo para lang titigan yung 500,000 sa bank account mo or para gastusin, pang iwalwal mo, igala mo, ganun. Tapos kawawa ka mamaya. Doon po nababaon ang mga fellow teachers. And ang sakit isipin lang na bilang isang guro, ang tagal ko na pong nagto-talk about financial literacy at ang pinupuntirya ko talaga teachers. Bakit? Simple. My mother was a teacher. My ate also was a teacher. My bayaw is a teacher. My cousins, ang daming teachers. And nakita ko mismo, first-hand experience, how my mother struggled financially because of utang. And I would accompany her as far as Bayambong, Nueva Vizcaya. We travel very early in the morning and we arrive late at night just to avail loan para may pangpaaral sa mga kapatid ko. And this is my personal experience. Anak ako, bunso ako. At actually, ayoko na nga maging teacher nun eh. Kasi nga nakita ko yung hirap ni mama. And she kept telling me na, kung gusto mong yumaman, huwag ka mag-teacher. Walang yayaman sa teaching. Pero ngayon, after being financially aware, hindi lang teacher. Walang yayaman na empleyado. That's in general. And that's the truth. And that's the reality talaga. Totoo yan. Walang yumayaman na empleyado. So bakit pa ako empleyado? Kasi kailangan ko ng stable income. Nag-aaral pa yung dalawang binata ko. So after they graduate, malakas na ang loob ko mag-retire. Kasi syempre, mag-iisip din ako na ibang gagawin na pagkakitaan. Sabi ko nga, hindi ko goal mag-60 sa DepEd. O, lalo ka lang magigipit sa monthly amortization ng binank loan mo just to have that huge amount in your bank account. Wag na wag uutang ng pambayad o pantapal sa iba pang utang. Kasi nangyayari yan. I have co-teachers na may utang ngayon. Nasilip lang niya yung konting wing. Ay, 6 months, pwede na ako mag-reloan. Reloan. After 6 months, pwede na ako mag-reloan. May salary increase ng onte. Anong tawag? Differential? Maglo-loan na naman. So, ano yun? Loan ng loan ng loan, tapal ng tapal ng tapal, hanggang sa sobrang baon na baon na. Meron kayong iba na parang nagiging ano na yata nila, nagiging part na yata ng sistema na kung hindi nakapangutang, magkakasakit. Charot. Wala naman sanang ganun. Diba? Na parang, you're so accustomed, you're so sanay sa utang na it's just okay na to have utang. And yes, pati mga mayayaman, may nagbanggit pa nito, mga mayayaman, madami ding utang. Sabi nga niya, parang nagbibigay siya ng rational, ng reasoning na ganito. Anong masama kung may mga utang ang mga teachers? Di ba lahat naman may utang? Yung mga mayayaman nga, di ba ang daming utang? Yes po, totoo yan. Ang mga mayayaman po, maraming utang. Ang kaibahan nga lang nila, nagagamit po yung mga inuutang nila sa investment at businesses nila. Kaya po, lalo silang yumayaman. That's the truth. Hindi po nila ito ipinanluluho kasi alam nila ang delayed gratification. Ayan na naman tayo. Delayed gratification. Ano bang pagkakaiba ng delayed gratification sa immediate gratification? Pag sinabi kasing delayed gratification, yung mga mayayaman, nakikita naman natin sila, nagwawalwal sila, nagluluho sila, bumibili ng mga mamahaling gamit. Tama? Pero, bago po nangyari yon, nagsumikap muna sila na magpayaman. At nung mayaman na sila, saka lang po sila nag-living the life. Look at Senator Manny Pacquiao. Bakit ba nung una bang sumulong siya sa pagbuboksing, nagluluho na ba si Jinky Pacquiao? Di ba hindi naman? Yun po, tingnan nyo. Ngayon, yes, Ma'am Jinky Pacquiao can afford a bag as much as million because mayaman na sila. Di ba? Marami po sila investments. For all you know, marami pong branches ng groceries sina Sir Manny Pacquiao sa lugar nila. And marami po silang real estate investments, marami po silang businesses. Hindi lang po siya nakasalalay sa boxing, hindi lang po siya nakasalalay sa pagiging senator. And that's the truth. That's why big players like Gokong Wei, Robinsons, siblings of SMDC Corporation, SM Corporation, yung mga yan, big players, they know how to play. They know how to leverage sa bank. They know how to play debts. Ang tawag po dyan, good debt. Kaya nga, watch Robert Kiyosaki, read his book, Rich Dad, Poor Dad, para maintindihan natin ang financial literacy. As simple as that. I-watch niyo po si Robert Kiyosaki sa TikTok, sa YouTube, marami po siya, even sa Facebook. Tingnan niyo po, i-add niyo siya, i-follow niyo siya, i-subscribe niyo siya. Marami din po ako natutunan sa kanya. Sa totoo lang. Ang problema kasi, karamihan sa mga middle class na empleyado, merong immediate gratification na mindset. Yung feeling mo, after mo magtrabaho, sumahod ka, deserve mo kaagad kumain sa labas. Deserve mo agad magkape-kape ng mahal na kape sa mall, mag-shopping, kadalasan, kahit wala pang sahod, basta feeling mo na pagod ka sa work, deserve mo na ipamper at i-reward ang sarili mo, kaya napapagastos ka nang wala sa budget mo. At gusto mo makipagsabayan sa mga kasamahan mo na may pera. Kasi hindi naman pantay-pantay ang sahod natin, di ba? So, since yung mga kasamahan mo, kaya nilang mag-live in the life, gusto mong sumabay to belong, right? To fit in. At ang malala, magkakautang ka pati sa mga kasamahan mo dahil gusto mo ngang makipantay sa kanila. Tandaan, mahalaga ang income replacement plan. Ano ang IRP?
Hindi po siya RIP ha, IRP, Income Replacement Plan. Hindi po rest in peace. Habang malakas ka, nagtatrabaho, nag-iisip ka na dapat ng paraan paano kumita ng katumbas ng sinasahod mo o higit pa. Kunwari, again, 30K yung sahod mo. So, dapat, sa anumang side hustle na gagawin mo, kumikita ka din ng 30K or higit pa. At kapag steady na yun monthly, para pwede ka na, sakali, mas malaki na ang kita mo sa side hustle, ready mo nang bitawan yung employment mo at mag-focus ka na sa business mo. Otherwise, hayaan mo lang mag-grow yung business mo. Plus, may sahod ka pa para maplano mo ang masagana mong retirement. Para hindi ka naaasa sa mga anak mo kasi nga, hindi naman po retirement funds ang mga anak. Yan pa ang isa. It's a toxic Filipino culture na dapat tanggalin natin yung old school mindset na yan na pag-aaralin mo yung anak mo para pag nakapagtapos sa pag-aaral, magkakatrabaho sila at sila na ang bahala sa'yo pagtanda mo. I mean, pwede ka nilang tulungan. That's normal. Kasi nga, Filipino families tayo. That's part of our close family ties na kapag tumanda ang parents, somehow, yung mga anak ay part ng kanilang obligasyon bilang anak ang balikan ang mga magulang at tumanaw ng utang na loob by giving something. Pero wag po tayong umasa at dapat paghandaan natin ang ating pagtanda at hindi yung totally na, o sige, wag ka nang mag-asawa kasi kami ang buhayin mo kasi binuhay kita ng bata ka. Hindi po pwedeng ganun, ha? Kasi may mga tumanda na ganun yung mindset. Mali po yun. Tandaan natin, employment is temporary. Everything in this world is temporary. Kahit pa permanent ang position mo, kahit pa mataas ang position mo, kahit pa ikaw na ang pinakamataas ang position, dyan sa ahensyang kinabibilangan mo, tumatanda ka din. Kada sumasahod ka, tumatanda ka, remember? So, hindi mo na namamalayan sa rat race ng buhay mo, darating ka sa panahon ng milestone na magsi-60 ka na at kailangan mo nang mag-retire. So, paano kung lubog ka pa din sa utang by the time pa-retire ka na? Ano na ang mangyayari sa'yo? Alam nyo, ito pa isang masaklap. May mga teachers na when they reach 60, baon na baon pa rin sila sa utang. That's why pinipigilan nilang mag-retire kasi allowed po yan hanggang 65 years old. Pero pagka 65 ka na, force ka na talaga. Mandatory na yan. Kailangan mo nang bumitaw kasi hindi pwedeng hahawak ka sa DepEd forever hanggang sa mategi ka. Di ba? So, paano kung pati gamot mo, pagtanda mo, pati pagkain mo, hindi ka nakapagtabi nung nagtatrabaho ka? Doon po papasok ang financial literacy na kasama po na pangaralan yung mga anak mo habang sila'y lumalaki, aralin mo bilang magulang, at planuhin mo para sa retirement mo. Kasi po, pagtanda natin, wala pong sasalo sa atin, kundi tayo din. And financial literacy is actually a wake-up call. And it is a reality sa buhay na most of us do not want to hear about. Kasi nga, nandun yung akala natin na habang buhay na tayong may sahod, may kita, masagana ang buhay, malakas at living the life. Parang sa OFW. Ngayon, hindi na ako OFW. Dati, OFW ako. Wala pong forever sa abroad. Kahit kayo, mga kabayan na nasa abroad, kung napapanood nyo ako ngayon, hindi lang po ito applicable sa mga teachers, since teacher po ako. Applicable po sa inyo to, mga kabayan na nasa abroad. Sana habang nasa abroad tayo at kumikita ng disente at marangal at malaki, gamitin natin to para makapagtabi para sa planong negosyo, para sa planong retirement, para sa planong investment, at para din sa planong travel in the future. Siyempre, pag nag-retire ka na, kailangan i-enjoy mo na rin yung buhay mo. Huwag naman yung mag-retire tayo, tapos sa bahay lang tayo, tapos nagkakasakit na tayo, nanghihina tayo, hanggang sa mamatay na lang tayo. 'Di ba? Kaya ka nga nag-retire kasi sabi nga niya, if you have retired, ang unang iisipin mo, I love Mondays. Bakit? Gigising ka na sa oras na gusto mo, hindi ka na mag-grind, hindi ka na mag-traffic, hindi ka na mag-alarm clock. Kasi nga yung feeling mo na, I can wake up anytime I want. I can go wherever I want to go, whenever I want to go. Right? That's retirement. Kaya nga, happy retirement. Huwag naman sanang sad. Kasi baka mamaya, ayoko mag-retire kasi marami pa akong utang. Ayoko mag-retire kasi habulin ako ng mga pinag-utangan ko. Ayoko mag-retire kasi magkakasakit ako, wala akong gamot. Ayoko mag-retire kasi wala akong gagawin. Diba? Ako siguro pag nag-retire ako, gagala talaga ako. Ng bonggang-bongga. Diba? Kasi kung bakasyon na nga lang, gusto mo lumabas. Di ako mas sure pag nag-retire ka na kasi you can do it anytime. Right? Di po ba? Kaya nga tayo tatrabaho para sumahod. Kasi kailangan natin ng pera. Kasi ang pera, pambili ng mga kailangan at gusto natin sa buhay. Pero hindi lang basta kumita ng pera. Dapat,
tama din ang kaalaman natin sa paggastos ng pera para handa tayo at sana handa tayo sa pagtanda pati sa future generations ng pamilya natin. Masecure din natin yan. Kasi wag po natin isipin na sarili lang natin na okay na ako. Pag nag-retire ako, nakapagtabi naman ako, may lamsam naman ako, di bahala na lang pa yung mga anak ko sa buhay nila. Sana hindi po ganon. Sana isipin din natin ano ang legacy na iiwan natin sa kanila. And ngayon, as of now, kung mawawala ka, ma'am at sir, or nagkasakit ka ng malala at hindi mo na kayang magtrabaho sa DepEd, paano? Paano yung anak mo? Paano yung future nyo? Paano yung buhay nyo? At paano mo nga mababayaran yung mga utang? Di po ba? So, aside from mental health, na napaka-importante ang sanity, napaka-importante ang health mentally, sana balansehin din natin ng financial literacy para magkaroon ng financial comfortability para one day, magiging financial comfortable tayo and we can tell the world, we can tell everyone, yes, I am free from utang, I am okay, sakto lang yung kinikita ko or even enough for my family and for myself and for my future para masasabi natin talaga na happy retirement. Diba? I hope you have learned something from me today. Again, this is Teacher Timmy saying happiness is a choice. Always choose to be happy. At sana, someday, magha-happy retirement na rin ako. Diba? So please subscribe to my channel if you want more of this content. Marami pa po tayong mga contents about financial literacy. May playlist po ako sa channel ko. Then meron din po life lessons. Meron po about SPIM sa Pinasikawang Mama at Sir. Meron po about real estate investing and so many more other topics. So yun lang, mga mama at sir. Hindi na po ako nakapagbasa ng comments. I'm so sorry. Kung may questions po kayo about financial literacy, you can just comment sa mga previous posts ko na po. Visit my playlist. The title is Financial Literacy. And doon po kayo mag-comment. Or even this one, i-upload ko po to, i-edit ko to, i-upload ko siya ulit, lalagyan ko ng cover. Pwede po kayo mag-comment doon para masagot ko po yung mga tanong. Yan lang po. Bye-bye.